So, mga sangkay, mukhang tuloy na po ang impeachment complaint o impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. At ito, may balita po tayo tungkol dyan. Alright, so magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ito pag-usapan po natin mga sangkay, itong ang preparasyon no, ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte na mukhang itatapon na nga po papunta sa Senado. At alam naman po natin mga sangkay na dun po talaga ang tunay na bakbakan sa Senado. So may balita po tayo dyan, pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, ayun na nga po mga sangkay. Ito yung balita ngayon na nagre-ready na daw po ang Senado sa paparating na impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte. So dito na po magkakaalaman talaga kung sino talaga yung maangas. Kasi kung doon sa Kamara, hindi po hinaharap, hindi po sinisipot ni Vice President Sara Duterte, dito, obligado na po siya na kailangan na po niyang sumagot. Ganun po mangyayari dyan. So ngayon, yan na po, nagre-ready na daw po ang Senado at ayon nga po dito kay Senator Soto na siyang Senate President. Ngayon, no? Soto sa posibleng impeachment trial, Senate to act forthwith. O, ayan. Kasi nga po, yung unang naging Senate President, mga sangkay, alam naman po natin na binalasubas ang fourth week na nandun po sa Constitution natin. Hindi po pinagalaw, imbis pinatagal hanggang sa nilaglag. 'Di ba? Fourth week, dapat, ano yun eh, dapat mabilis. 'Di ba? Pero, ewan ko, anong nangyari mga sangkay? Bumagal palalo, tapos nilaglag, no? At ngayon, isa pa sa problema, kasi yung Supreme Court, iba po yung interpretasyon sa fourth tweet. Iba po yung sinasabi po nila tungkol dyan. So, yun po mahirap dyan mga sangkay. Kasi, nakaraan araw, naglabas po sila ng action about dito. At ayun nga po mga sangkay, pinaburan pa po ang desisyong ito nung naunang desisyon mga sangkay ng Senado. Pero ngayon, medyo iba na po. Talagang yayariin dito si Vice President Sara Duterte. Ayon nga po kay Senator Soto, iginiit ni Senate President Tito Soto na oras na maitransmit ng Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, magko-convene ang Senado bilang impeachment court the following day. Ganong kabilis mga sangkay ang gagawin ng Senado. So, tandaan po ninyo, yung ginawa po ng Kamara, okay, hindi pa po yun yung talagang masasabi natin na bakbakan. Ang tunay na bakbakan, mga sangkay, doon po talaga sa Senado. Doon ilalatag ang lahat ng mga ebidensya. Kaya nga po yung box, 'di ba, na dapat i-open po yun doon sa Kamara. Ngayon, mga sangkay, doon na po yung open yan sa Senado. So, sa proper forum, sabi pa nga po ni Representative Garin, mga sangkay, na ako man, sabi niya, gustong-gusto niyang maalaman kung anong laman niyang ng BIR box na yun. Laban po kay VP Sara kasi nandun daw po yung isa sa malaking ebidensya. Pero mga sangkay, sabi niya, pero hindi tayo ang impeachment court. Hindi tayo ang korte niyan. Doon sa Senado talaga.
So, hayaan na natin. Wag dito. So, yan po ay kaabang-abang mga sangkay, no? Once we receive it, sabi po ni Tito Soto, we will convene the following day as an impeachment court. If we do receive it, sabi po ni Tito Soto. O, ayan. So, bakbakan na po yan, mga sangkay. Yung fourth tweet, dito na po, mga sangkay, magagamit po ng matino. 'Di ba, mga sangkay? Dito na po, aaksyonan agad. So, dito na po magkakaalaman kung sino talaga yung kung sino talaga yung tunay na salarin sa mga akusasyon kay VP Sara. Kung totoo ito o hindi. Bagamat nakita na po natin, mga sangkay, yung mga ebidensya doon po sa ginawa po ng mga kongresista, no? Naglatag po sila ng doon, mga ebidensya na napakarami, mga sangkay. Gaya po ng lumabas doon yung 6.7 billion na in and out na pera ng mag-asawa na sila VP Sara. Doon, sumabog na nga po ang lahat, mga sangkay. How much more? Sa Senado. Malaking to, mga sangkay, malaking bakbakan talaga to sa Senado at magkakaalaman talaga kung ano ba talaga ang totoo. At hindi po natin alam kung ipapatawag po doon itong si Madriaga, mga sangkay, na siyang sinasabing bagman ni VP Sara. So, titingnan po talaga yan na maigi, na maayos, kung ano po talaga ang totoo tungkol dyan, mga sangkay. At ito na rin po, ito lang masasabi ko, ito na rin po ang chance ni VP Sara para ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Kasi doon, 'di ba? Sabi parang wala daw po siyang tiwala sa Kongreso. O dito sa Senado. Marami po silang kakampi diyan. Andiyan po yung mga tropa nila. Pero siyempre, kahit pa po maraming tropa si VP Sara, kung talagang may kinalaman siya sa napakaraming kalokohan na binabato sa kanya, wala pong choice diyan yung mga tropa niya kundi ilaglag siya. Kasi kung hindi, mga sangkay, magagalit po ang taong bayan. Kasi kitang-kita po talaga yung, maipapakita po talaga yung ebidensya dyan. Bubukay-kayin, ilalatag yung ebidensya, naka-live, mapapanood po nating lahat, mga sangkay. So, ang chance ngayon, ito lang, ang chance ngayon nila, palitan si Tito Soto para mamaniobra ang Senado. Sino? Sino nga hawak? Pwedeng si Alan Peter Cayetano. Yung mabilis na laglagan agad. Mabilisang kudita. Kung mangyayari yan, mga sangkay, hindi na rin po ako magtataka. Kasi, nung sa kamera nga, di ba? Para hindi mailatag yung bank records at ang iba pang, halimbawa si Madriaga, grabe. Talagang sandamakmak na paghaharang ang kanilang ginawa. So, dito, mga sangkay, posible din naman pong gawin nila yan na palitan ang Senate President ng mabilisan para lamang po kontrolin ang Senado, no? Pero mga sangkay, ewan ko lang kung kaya pa yan ngayon. 'Di ba? Abangan po natin 'yan. So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.